Mainit na balita, may puna si House Justice Committee Chair Jervil Luistro sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa hearing noong April 14. Isang issue lang daw ang tinugunan ng bise at hindi ang mga seryosong alegasyon sa impeachment complaints. Sa kanyang opening statement sa pagpapatuloy ng pagdinig ng komite ngayong umaga, ipinunto ni Luistro na sa halip na sagutin ang mga alegasyon kaugnay sa confidential funds at mga questionableng pirma at pangalan sa OVP, acknowledgement receipts, nagsalita lang anya ang Vice-Presidente tungkol sa academic performance niya noong nag-aaral pa ng abogasya sa San Sebastian College, Recoletos. Tila inililihis daw ng bise ang atensyon mula sa mga seryosong issue. Sa ngayon, hinihimay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise. Ihahatid namin ang iba pang detalye maya-maya. Patay sa pamamaril ang isang tsuper ng jeep sa Bacoor, Cavite. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Balitang hatid ni Bam Alegre. Dead on the spot ang isang tsuper sa loob ng kanyang minamanehong pampasaherong jeepney sa isang gasolinahan sa Barangay Molino 3, Bacoor, Cavite kahapon. Nakita ng mga barangay tanod ang biktima sa driver's seat na may tama ng bala sa ulo. Duguan po sa loob ng jeep. Yun po, kinuha po. Akala ko gulong na sumabog, kaya parang putok. Ayon sa mga barangay tanod, biyaheng baklaran ang ruta ng jeepney na minamaneho ng biktima. Tumanggi munang humarap sa kamera ang Bacoor Police habang nagsasagawa sila ng investigasyon sa pagkakakilanlan ng gunman at kung may kasabwat siya, pati ang motibo sa pamamaslang. Ayon pa sa Bacoor Police, positibong kinilala ng mga kaanak ng biktima ang bangkay at nakuha na rin sa punerarya. Residente umano ang biktima ng Molino 4. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Nagpapatuloy ang pagdinig ng House Justice Committee sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga tinatalakay ngayon ang tungkol sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, kasama sa mga narito sa pagdinig ngayon ng House Committee on Justice, sina dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, mga kinatawa ng Securities and Exchange Commission at ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang sila sa mga ipinatawag ng komite para mabusisi ang umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga pinupunto ng mga komponan sa impeachment proceedings. Sa kanyang opening statement, binalikan ni House Committee on Justice Chair Representative Jervil Luistro ang nangyari sa nakaraang pagdinig sa confidential funds, kabilang ang hindi pagdalo ng bise. Sa hearing ngayon, muling tinawag ang bise at bakante ulit ang upuan niya. Present naman ulit ang mga complainant. Sa nakaraang hearing, sabi ni Luistro, marami ang nalaman ng komite mula sa testimonya ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise at iba pang ebidensyang iniharap. Pero sabi ni Luistro, sa isang daang ebidensya, ang sinagot ng bise sa social media at sa press release copy, pero hindi sa komite ay ang issue ng grado niya sa law school. Una ni Luistro, nag-ghost na nga sila, tila nag-gaslight pa. Idiniin niyang hindi kinukonsidera ng komite ang anumang ebidensya o pahayag na hindi panunumpaan sa komite dahil kung may kailangang sagutin, ito ay dapat under oath sa harap ng House Committee on Justice. Sa ngayon nga ay sinusuri ng komite ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Vice-Presidente mula 2007. At lumalabas dito na simula noong 2019 ay hindi na nagdeklara ang vice na mayroon siyang cash on hand at in bank. Pero sa mga nakaraang taon na nagserbisyo sa pamahalaan ay may mga idinedeklara siyang cash na hindi baba sa 2 million pesos. So nagpapatuloy yan kayo. Rafi, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 6 na magkakaanak matapos masunog ang 2 bahay sa Urdaneta, Pangasinan. Balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV.
Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Zone 2, barangay ng Quezon, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa mga bumbero, nagmula umano ang sunog sa kusina ng isang bahay na mabilis kumalat. Sa ulat ng otoridad, 2 bahay ang natupok. Natrap ang mga residente. Hindi kaagad sila nakapag-evacuate. So may reported tayo na 6 na namatay doon, magkakamag-anak. Kabilang sa mga sinawing palad ang 2 batang babae na parehong 11 anyos. Sobrang sakit, sir. Hindi po namin alam kung paano kami magsisimula ulit. 5 po sila sa pamilya ko. Sobrang sakit. Hindi mo na mapakod yung mukha niya, sa katawan niya. Sunog. Umaabot sa 3 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA News. Inaapula pa rin ang sumiklab na forest fire sa bahagi ng Sierra Madre Mountain Range sa Kalayaan, Laguna. Nakuna ng drone ni News Cooper Michael Vincent Gilo ang magkakahiwalay na apoy pasado alas 8 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Kalayaan, nahihirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil hindi nila mapuntahan ang mismong bahagi ng Sierra Madre na nasusunog na nasa bangin at matarik na lugar. Nakontrol ang sunog pasado alas 10 kagabi. Mula Cagayan hanggang Quezon Province ang mga bulubunduki ng Sierra Madre Mountain Range na nagsisilbing panangga ng malaking bahagi ng Luzon laban sa malalakas na bagyo. Magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Cagayan. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang possible na heat index sa Tugigaraw, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa, Palawan at sa Zamboanga City. 40 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at sa 13 iba pang lugar sa bansa. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay. Ayon sa Pag-asa, mainit na easterlies ang patuloy na nakaapekto sa Southern Luzon kasama na ang Metro Manila, Visayas at Mindanao. Samantala, kung hindi magiging maulap sa inyong lugar, posible niyong masilayan ng Lyrid meteor shower. Masasaksiyan ang peak activity ng meteor shower mula 9:17 mamayang gabi hanggang pasado alas 5 madaling araw bukas. Sabi ng Pag-asa, posibleng makakita ng hanggang 18 bulalakaw kada oras. Marami ulit ang naghintay sa labas ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture para bumili ng 20 pesos kada kilong bigas. Inagahan ng ilang senior citizen na pumila para mauna sa Kadiwa store na yan. Hindi raw kasi sila marunong mag-online appointment habang walang cellphone naman ang iba. Namigay naman ng stub para sa mga nakapilang walk-in na hindi na mabibentahan ng bigas ngayong araw. Pinababalik po sila sa kanilang schedule sa susunod na linggo, April 29. Layon daw niyan na maiwasan ang matagal na paghihintay o pagpila ng mga benepisyaryong hindi nakakapag-online appointment. Nagkaroon ng mahinang pagputok ang mga bulkang Taal at Mayon. Pasado alas 7 kagabi nang maitala ng PVOC sa bulkang Taal ang tinatawag itong very weak minor phreatic eruption na nagtagal lang ng 1 minuto. Lumikha yan ng 100 metrong taas na plume. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon din ng 4 na volcanic earthquakes ang Taal at nagbuga ito ng mahigit 700 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at pamamalagi sa Taal Lake. Muli namang nagkaroon ng lava fountaining ang bulkang Mayon pasado alas 8 kagabi. Makalipas ang mahigit 1 oras, nagtala na rin ito ng minor strombolian activity o mahinang pagputok. Karaniwang may kasama itong lava fountaining, pagbuga ng abo at mga natutunaw na bato. Nasa alert level 3 ang Mayon. Bawal pasukin ang 6-kilometer radius permanent danger zone. Arestado ang 2 Chinese sa buy-bust operation sa Quezon City. Nasabat sa kanila ang mahigit 270 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Balitang hatid ni EJ Gomez. Agad pinusasan ang 2 lalaking Chinese nang magpositibo ang drug buy-bust operation ng PIDEA Special Enforcement Service sa Barangay Balingga sa Quezon City pasado alas 10 kagabi.
Nabilhan ng shabu ng PIDEA agent na nagpanggap na buyer ang mga sospek. Saksi naman sa operasyon nila ang isang opisyal ng Barangay 700 ng Maynila. Yung nag-positive na po na yung transaksyon, nilapitan na po ng mga PIDEA yung mga suspect natin. Sa dami po nila, di na rin po lumaban yung mga suspect. Chinese national po, yung mga suspect natin. Sakay ng isang itim na SUV ang mga sospek na edad 32 sa 33 anyos. Nasabat sa kanila ang humigit kumulang 40 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 278 million pesos. Nakasilid ang mga droga sa tea bags na inilagay sa mga travel box. Nakumpiska rin sa mga hinuling Chinese ang isang Hong Kong passport, 2 wallet, 2 cellphone, kanilang international driver's license at international driving permits. Na-recover din ang $100 at mahigit 10,000 Hong Kong dollars o katumbas ng mahigit 85,000 pesos. Sa inisyal na investigasyon sa General Trias, Cavite, naninirahan ang mga dayuhan. Sir, statement. Sir, No why thanks. do you have... Sir, anything? Sir, why do you have such amount of drugs? Sir, any statement? Where did your supply come from, sir? Anything, sir? No. No. Sir, how about you, sir? Sir? Maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang Chinese. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Sabi ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, major blow sa mga sindikato ng iligal na droga sa bansa ang pagkakasabat sa halos 300 million pesos na halaga ng shabu. Babala ni Neres sa mga dayuhan sa bansa, pananagutin sila sa ating batas kung mapapatunayang sangkot sila sa criminal activities.